Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ringo. Taong 1974. Probinsya ng Bicol. Usap-usapan sa bayan ni Ringo ang isang napakagandang babae na nais mapang-asawa ng mga binata sa lugar. Kaya naman nalungkot ang mga kalalakihan nang marinig na meron na itong napang-asawa. Normal lamang na mga panahong iyon na mag-asawa kahit bata pa lamang. Kaya naman hindi kakaiba sa mga residente sa lugar na makapang-asawa ito sa edad na 15 taong gulang pa lamang. Kaya madaming nabibighani sa dalaga ay bukod sa itsura at ugali nito, meron din itong napakagandang tinig. Ilang beses na niyang narinig ang tinig ng dalaga. Napatunayang napakaganda nga nito. Kaso, maririnig mo lamang siya sa 10 oras ng gabi at sa liblib na parte ng kagubatan. Nakita niya ito isang beses sa ilalim ng puno ng balete habang kumakanta. Naramdaman niya sa tinig nito ang kalungkutan ng dalaga. Damang-dama sa bawat bigkas na hindi ito masaya sa napang-asawa. Bagamat mayaman ang naging asawa nito, may edad na kaya naman siguro hindi maramdaman ng dalaga ang pagmamahal sa lalaking napakasalan. Isa si Ringo sa nabighani sa dalaga. Hindi naman nalalayo ang edad ng dalawa. 16 na taong gulang pa lamang ang binata. Hindi nag-asawa kagad si Ringo dahil umaasa pa ito na balang araw ay mapapasa kanya ang dalaga. Ilang buwan niya itong sinubaybayan at isang araw, nabalitaan na lamang na patay na ang asawa nito. Nagluksa ang pamilya ng namatay at sinisi nila ang lahat sa babae. Bagamat naging masama ang reputasyon, wala pang isang buwan, nagpakasal muli ito sa ibang lalaki. Napakaraming nagkakagusto sa dalaga na kahit ano pa ang sabihin ng iba, meron at meron pa ring nais itong pakasalan. Bagamat nakapang-asawa na muli ng iba ang dalaga, gabi-gabi pa rin itong umuupo sa ilalim ng puno ng balete at kumakanta. Katulad noon, malungkot pa rin ang tinig ng babae. Tila hindi pa rin siya masaya sa bagong napang-asawa. Napaisip si Ringo na kung makaipon lamang siya ng mga ari-arian at pera, nais niyang asawahin ang dalaga at sinisigurado niyang gagawin ang lahat upang mapasaya lamang ito. Dali-daling umalis si Ringo bago matapos ang kanta ng dalaga. Dahil isang araw ay muntika na siyang makita. Wala pang isang buwan na nagpakasal ang dalaga at lalaki. Nabalitaan nilang nawawala naman ang asawa nito. Nanghingi ng tulong ang dalaga sa otoridad. Kalaunan ay natagpuan nila ang labi ng asawa. Naging usap-usapan sa bayan na maaaring may sumpa ang dalaga dahil 2 asawa na ang namamatay. Kaya madaming umiiwas sa dalaga, lalo na ang mga kababaihan dahil baka mahawaan sila ng kamalasan ng babae. Bagamat maraming umiiwas, marami pa rin nagnanais na pakasalan ang dalaga kahit na maraming natatakot. Nagpakasal muli ang babae makalipas ng ilang araw. Anak ito ng tagapamuno ng bayan. Mahigpit na binantayan ng mga tauhan ang dalaga. Bagamat natatakot sila sa maaaring mamatay ang bagong asawa, hindi naman maiwasan ng tagapamuno at pamilya na mabighani dito.
Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nakakapunta sa ilalim ng puno ng balete ang dalaga. Nalungkot naman si Ringo. Nakasanayan na niya ang tinig ng dalaga kahit malungkot ang naririnig. Ilang araw itong pumupunta sa puno ng balete at nagbabaka sakaling balang araw bumalik muli ang babae. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan na lamang ng bayan na namatay ang anak ng tagapamuno. Naging usap-usapan na aswang ang babae, kaya lahat na napapang-asawa niya ay namamatay. Bagamat marami pa rin ang nabibighani at nagkakagusto sa dalaga, wala ng lalaki ang nais itong mapang-asawa dahil natatakot silang hindi na magising kinabukasan. Masaya na lamang ang mga kalalakian na makita ang dalaga at nagkasundo ang mga residente na wala nang aasawa sa kanya upang matigil na ang misteryosong pagkamatay ng mga lalaking napapang-asawa. Ngunit paglipas ng ilang buwan, ang dating adorasyon ng mga residente ay napalitan ng pangungutya at paglayo sa kanya. Tuluyang tinakwil ng bayan ang magandang dalaga. Nanirahan na lamang ito sa liblib na parte ng kagubatan. Paminsan-minsan, pinupuntahan ito ni Ringo upang marinig at makita. Masaya na siya sa kung ano ang nararamdaman niya sa dalaga. Ngunit isang araw, binalita sa kanya ng mga magulang na ikakasal siya sa kanilang kapitbahay. Pilit na tumanggi si Ringo. Ngunit sinabi ng mga magulang na planado na ang kanilang kasal. Gabi bago ang araw ng kasal, pumunta si Ringo sa bahay ng dalaga upang ipagtapat ang nararamdaman. Ayaw niyang lokohin ang sarili dahil masasaktan lamang niya ang mapapakasalan. Ang babaeng ito lamang ang tinitibok ng kanyang puso. Matapos magtapat ni Ringo, kagad itong lumuhod at nagyaya ng kasal sa babae. Nagulat ang dalaga ngunit hindi naman niya ito tinanggihan. Napakasaya ng binata dahil napagbigyan siya kahit hindi pa lubusang magkakilala. Kagad namang naghanda ng munting kasalan si Ringo gamit ang sariling pera. Hindi siya pumunta sa kasal na hinanda ng mga magulang. Bagkus, nagpakasal ito sa babaeng matagal nang iniibig. Bagamat ilang beses na siyang sinabihan at binalaan ng mga kakilala, hindi niya pinakinggan ang mga ito dahil sa sobrang pagkabighani sa dalagang papakasalan. Pagsapit ng gabi, silang mag-asawa na lamang ang magkasama. Hindi man maintindihan ni Ringo, tila nag-iba ang kilos ng asawa. Hindi na ito masyadong tumitingin sa kanya. Marahan itong nagtatanggal ng kasuotan. Nasasabik man, ngunit kinakabahan si Ringo. Iba ang alinsangan ng paligid. Pagkaharap ng asawa sa kanya, purong itim na lamang ang mga mata nito. Hindi na nagdalawang isip si Ringo na tumalon sa bintana. Nasaktan man ang binata. Hindi na ito pinansin pa at kumaripas ng takbo. Kaso nga lang, nakakarinig siya ng mga kaluskos sa itaas ng mga puno. Ilang sandali pa, biglang may dumagan kay Ringo at tuluyang natumba. Teka, sandali lang. Hindi naman ako yung kailangan mong kainin eh. Alam kong merong kakaiba sa'yo, kaya namatay ang mga nakakasama mo. Hayaan mong tulungan kita. Tutulungan kitang makahanap ng pagkain mo. Basta, magsama lang tayong dalawa.
wika ni Ringo. Napatigil ang nilalang nang marinig ito mula sa asawa. Dahil yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na may lalaking handang mag-alay sa kanya. Papakawalan na sana siya ng dalaga at yayakapin si Ringo. Makikita naman sa mga mata nito na sumaya ang dalaga. Ngunit naudlot ang lahat noong biglang napasigaw ang nilalang. Dali-dali itong lumipad at hahabulin pa sana ni Ringo. Ngunit kagad siyang pinigilan ng isang babae. Ito pala ang kapitbahay na ipapakasal sa kanya ng araw na yon. Hinalughog niya ang buong gubat upang hanapin ang babae. Tinulungan siya ng kapitbahay upang masiguradong napaslang na ang nilalang. Makalipas ang ilang oras, natagpuan na nila ang bangkay ng dalaga. Hindi makakibo o makapagsalita si Ringo. Masayang-masaya ang babae at kagad itong tumakbo upang ipaalam ito sa iba. Naiwan si Ringo at niyakap niya ang labi ng babaeng minamahal. Laking tuwa niya nang kumibo ito. Nangako siyang ipaghihiganti ang nangyari sa minamahal. Bago tuluyang malagutan ng hininga, narinig niya sa huling pagkakataon ang tinig nito. Napakaganda pa rin ng boses. Ngunit hindi na katulad ng mga dating kanta na malungkot. May halong kasiyahan ang huling kinanta ng nilalang. Nagpapasalamat ito na napang-asawa niya ang tunay na nagmamahal sa kanya panghabang buhay. Matapos ang kanta, tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Wala nang ibang nagawa pa si Ringo kung hindi umiyak na lamang habang yakap-yakap ang labi ng minamahal. Pinakasalan niya ang babaeng pumaslang sa asawa. Bagamat nalaman niyang totoong mahal siya ng babae, hindi kailanman nagbago ang pagmamahal niya sa nilalang. Naging malamig at hindi mapagmahal na asawa si Ringo. Bagamat ginawa ng babae ang lahat ng makakaya upang mahalin siya, walang kahit ano ang nagpabago sa nararamdaman. Tuwing kaharap ni Ringo ang kanilang mga magulang, doon lamang siya nagpapakita na ayos lamang ang lahat. Ngunit sa kaloob-looban niya ay hindi naman niya masikmura ang babaeng pumaslang sa minamahal. Ilang taon pa ang lumipas. Tuluyang napagod ang babae sa pag-asa na mamahalin din siya. Kaya kailangan niyang magtiis sa naging sitwasyon. Umabot pa sa puntong nanghingi na ng apo ang mga magulang. Labag man sa kalooban, ngunit pinagbigyan niya ang kahilingan ng mga ito. Kahit na minahal niya ang mga anak, ang babaeng na pang-asawa ay hindi pa rin niya magawang mahalin. At kahit sa pagtanda, iisang babae lamang ang minamahal. Naging miserable ang walang pagmamahal na kasal ng dalawa. At dahil hindi maganda ang pagiging nag-iisang ina noon, kaya kahit gusto na makipaghiwalay sa asawa, hindi niya ito magawa. Mahirap na maging usap-usapan ng bayan dahil kahihiyan yon bilang babae. Gabi-gabi siyang umiiyak at hindi makapaniwala na mas minahal pa ni Ringo ang isang aswang kaysa sa kanya. Tiniis na lamang ito ng babae hanggang sa tumanda. Ayaw niyang malaman ng mga anak na hindi siya minahal ng sariling asawa. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jack. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte.
Ng mga panahong ito, masayang namumuhay ang magkakapatid sa isang liblib na baryo sa Leyte. Bata pa lamang, pangarap na ni Jack na mapagtapos ang mga kapatid sa pag-aaral. Ngunit wala itong sapat na pera upang matustusan ang pangangailangan ng mga kapatid. Kung di lang sana tayo pinagpalit ni nanay sa ibang pamilya, no? Eh di sana, hindi tayo naghihirap ng ganito, lalo na si kuya. Wika ni Levi. Hayaan nyo na lang. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Hindi natin kailangan ng tulong ni nanay o ng kahit na sino. Kaya ko naman eh. Kaso nga lang, hindi sapat para makapag-aral kayo. Tugon ni Jack. Hindi naman mahalaga ang pag-aaral na yan para sa ating kuya eh. Yung iba nga dyan, nakapagtapos nga, may mataas pa na karangalan. Pero saan bumagsak? Tambay din naman eh. Nasa tiyaga at diskarte lang yan kuya. Dagdag ni Leo. Tama ka naman dun Leo. Pero mas maganda pa din na may diploma na may pagmamalaki. Pangarap ko talaga na kahit isa man lang sa ating magkakapatid, makapagtapos man lang ng pag-aaral. Eh paano naman natin matutupad yung kuya? Halos sa pang-araw-araw pa nga lang natin eh, hirap na kitain. Pantustos pa kaya sa pag-aaral? Wala tayong umasa. Hanggang dito na lang talaga tayo kuya. Wika ni Levi. Wala naman masamang mangarap bunso. Libre lang naman yun eh. Kaya huwag ka na humadlang dyan. Kanya-kanya naman tayo ng paraan eh. Mahirap tayo, pero balang araw, may maipagmamalaki din. Tugon ni Leo. Napailing na lamang si Levi sa mga sinabi ng mga kuya. Si Jack ang siyang tumatayong magulang ng dalawang kapatid. Kapwa nasa tamang edad na ang mga ito at nagtutulungan upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Matapos ang pag-uusap na yon ng magkakapatid, nagkanya-kanya na ang mga ito. Si Jack ay namamasukan bilang tagapagbantay sa isang palayan, habang si Leo naman ay tagabilad ng mais sa bayan. Kargador naman sa palengke si Levi. Kahit na mahirap ang buhay ay hindi sumuko ang magkakapatid. Mataas ang pangarap ni Jack para kila Levi, ngunit tila hindi pabor sa kanya ang tadhana. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting nag-ipon si Jack. Iniisip nito ang kapakanan ng mga kapatid, lalo pat patanda na siya ng patanda at hindi pa bata. Naging wais sa bawat desisyon si Jack. Hindi nito sinayang ang mga perang nakukuha. Hanggang sa isang araw, nakita ni Jack ang isang matandang babae na hinablutan ng bag ng isang lalaki. Kaagad naman itong tinulungan ni Jack ng walang pag-aalinlangan. Labis naman ang pasasalamat na matanda, at bilang gantimpala sa kabutihan ng binata, pinagkalooban ito na malaking halaga ng babae. Ayaw pa sana ni Jack na tanggapin ang pabuya nito. Ngunit mapilit ang matanda kaya wala nang nagawa ang binata, kundi kunin ang pera. Pagka-uwi sa tahanan, kaagad na sinabi ng binata sa mga kapatid ang nangyari. Grabe kuya, ang laking halaga naman yan. Saan mo yan nakuha? Makakabili na tayo niya ng lupa ah. Wika ng bunsong si Levi. Nang mga panahong yon, mura pa ang lupa sa mga bukirin. Kaya naman naisipang kagad na magkakapatid na bumili upang kanilang magamit. Grabe,
Hindi ko akalain na magkakaroon tayo ng sariling lupa, kuya. Sa wakas, hindi na natin kailangan makipagsapalaran sa iba dahil maaari na tayo magtanim ng sarili natin. Wika ni Leo. Sabi ko naman sa inyo magtiwala lang kayo. May ipon ako at yun ang gagamitin natin sa pagbili ng punlang itatanim dito sa ating lupa. Tugon ni Jack. Nagtulungan ang magkakapatid sa kanilang gawain. Hindi nagsayang ng oras ang mga ito at nagsipag sa buhay. Hindi sinabi ni Jack kung saan ito nakuha ang pera. Hindi naman nagtanong pa ang mga kapatid dahil sa sobrang tuwa ng mga ito sa kanilang gagawin. Kaagad na bumili ng mga punlang itatanim si Jack. Sabay-sabay na pinunla ng magkakapatid ang mga yon sa lupang kanilang nabili. Araw-araw ay nagpapalitan ang magkakapatid na magdilig sa mga pananim. Walang pinalipas na oras ang mga ito at hindi na makapaghintay sila Leo na mag-ani ng kanilang mga tanim. At makalipas ang mahigit 6 na buwan, nagbunga din ang pagtatanim ng kapatid. Ang ganda-gandang tignan, kuya. Matataba yung mga tanim nating gulay. Panigurado, maraming bibili sa atin. Wika ni Levi. Sa ngayon, ilalako muna natin ang mga ito Tapos kapag nakapag-ipon na tayo, bibili tayo ng pwesto sa palengke. Ayos ba yun? Tugon ni Jack. Pasasaan ba kuya at makakabili din tayo? May masasabi ng pag-aari natin. Kapag maayos na ang lahat, pwede na ako mag-asawa. Wika ni Leo. Asawa kuya? Naku, baka mas lalo kang mamroblema kapag nag-asawa ka. Malaki yung obligasyon ng may pamilya Handa ka na bang talikuran ng pagkabinata mo? Tanong ni Levi. Aba oo naman. Tumatanda na tayo. Gusto ko na din lumagay sa tahimik na buhay. Kasama yung magiging pamilya ko. Tugon ni Leo. Kung anong gusto mo, wala na ako magagawa doon. Susuportahan ko kayo sa mga nais nyo sa buhay. Makita ko lang kayong masaya. Ayos na ako doon. Wika ni Jack. Ikaw kuya Jack, kailan mo balak mag-asawa? Matanda ka na kaya? Dapat lang na mag-asawa ka na din. Wika ng bunso. Nako, marami pa akong pangarap sa buhay. Yung pag-aasawa, nandyan lang yan Hindi ko yung kailangan sa ngayon. Tugon ni Jack. Matapos ang pag-uusap na yon ng magkakapatid, inani na nila ang mga gulay at binenta sa palengke. Marami ang bumibili lalo pat bagong ani lamang ang mga yon. Mabilis namang naubos na magkakapatid ang mga paninda. Grabe, ang bilis natin na paubos yung mga gulay Nakakatuwa naman yan. O siya, anong bibilhin natin na ulam kuya? Tanong ni Levi. Baboy naman siguro, na makatikim naman tayo ng masarap na ulam. Palagi na lang tuyo at gulay baka tubuan na tayo ng ugat at buntot niyan. Pabirong tugon ni Jack. Kaya namili ang magkakapatid at ilang sandali habang abala ang mga ito sa pagpili. Bigla na lamang may humablot sa bag ni Jack. Langya, mandurukot. Dali, habulin natin. Hindi pwedeng mapunta sa wala yung pinagpaguran natin. Wika ni Leo. Kagad na hinabol ng 3 magkakapatid ang magnanakaw. Hanggang sa naabutan ito na magkakapatid sa dulo ng maliit na iskinita. Kagad naman itong pinagtulungan ni Leo at Levi. Ngunit mabait si Jack.
Hayaan nyo na yan. Naghahanap buhay lang din yan eh. Kaso, sa maling paraan nga lang. Wika ni Jack. Pero kuya, dapat ipadampot natin to sa pulis. Baka umulit pa to eh. Tugon ni Levi. Wag na. Magsasayang lang tayo ng oras. Tara na nga at paggabi na. Tsaka ikaw naman boy. Huwag mo nang uulitin ng manghablot o magnakaw ng pera ng iba. Baka sa susunod mabilanggo ka pa. O baka mapatay. Mabilis pa naman ang karma. Wika ni Jack. Hiyang-hiya ang lalaki sa sinabi ni Jack. At nung pakawalan ito nila Leo ay mabilis na kumaripas ng takbo dahil sa takot. Grabe naman yung sinabi mo kanina kuya. Masyado mo yatang tinakot yung lalaki. Kita mo, tumakbo ng mabilis. Wika ni Leo. Tara na nga. Balikan na natin yung mga binili natin kanina. Malapit na maggabi oh. Magluluto pa tayo. Wika ni Jack. Kagad bumalik sa palengke ang magkakapatid. Ilang sandali pa, bigla na lamang nagkagulo ang mga tao. Ano kayang meron doon? Bakit? Parang ang daming tao. Tara, tignan natin kuya. Wika ni Leo. Nakipagsiksikan ang magkakapatid at doon nakita ang binatang kanina lamang. Umablot ng bag ni Jack. Teka, di ba kuya, yan yung kanina? Hala, nagkatotoo nga yung sinabi mo. Mabilis nga yung karma pero kawawa naman. Wika ni Levi. Natahimik si Jack sa sinabi ng kapatid. Oo nga, pero hindi naman ganyang karma yung nasa isip ko kanina. Bueno, hayaan nyo na nga. Umuwi na tayo. Ganyan talaga ang buhay eh. Tugon ni Jack. Matapos na umalis sa tumpukan ng mga tao, dali-daling umuwi ng tahanan ang magkakapatid. Hindi pa din mawala sa isipan ni Jack ang nangyari. Si Leo ang nagluto dahil napansin nito ang pananahimik ng kuya. At nang makaluto, sabay-sabay nang kumain ang mga ito at kinausap ni Leo si Jack. Kuya, parang kanina ka patahimik ah. Ano bang gumugulo sa isipan mo? Hindi mo naman kasalanan yung nangyari sa binata na yun kanina. Tanong ni Leo. Napapaisip lang ako eh. Paano na lang kung mawala kayo sa akin? Hindi ko kayang makita kayo na ganun. Baka hindi ko kayanin eh. Tugon ni Jack. Naku kuya, lahat naman ng tao hahantong sa kamatayan eh. Kaya naman hindi mo kailangan mag-alala. Hayaan mo na yun. Kumain ka na lang. Dagdag ni Levi. Pilit na inalis ni Jack sa isipan ang mga nangyari. Itinuon na lamang nito ang isipan sa ibang bagay. Kinabukasan, naiwan sila Levi at Leo sa kanilang tahanan. Samantalang si Jack naman, muling nagbenta sa kabilang bayan ng mga natira nilang panindang gulay. Habang nagtitinda, bigla na lamang may humablot ng paninda ni Jack. Amin na ang lahat ng pinagtindahan mo. Dalian mo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng pera mo. Wika ng lalaki. Kaagad namang niyakap ni Jack ang bag na dala. Bakit mo kukunin yung perang pinagpaguran ko? Wala ka bang ibang pinagkakakitaan kundi ang manlamang ng kapwa mo?
Tanong ni Jack. Humagalpak naman ng tawa ang lalaki. Hindi mo ba ako kilala? Sa bagay, mukhang dayo ka lang sa lugar na ito. Ako lang naman si Samuel, ang kinakatakutan sa baryong ito. Kung ayaw mong magkandalasog-lasog yung katawan mo, ibigay mo sa akin yung hinihingi ko. Tugon ni Samuel. Ngunit kahit binantaan nito, nagmatigas pa rin si Jack. Hindi pa rin binigay ang perang pinagbentahan. Kahit bugbugin niyo pa ako, hindi niyo makukuha yung pera ko. Pinaghirapan ko ito kaya iniingatan ko. Wika ni Jack. Niyakap nito na mahigpit ang bag. Kahit sinisipa at sinusuntok na ito ng mga kasamahan ni Samuel, hindi ito nagpatinag. Ilang sandali pa ang lumipas. May nakakita kay Jack kaya naman kagad itong sinaklolohan. Tigilan niyo siya o pasasabugin ko yung utak niyo. Lalo ka na, Samuel. Alam ko ang tunay mong pagkatao. Wika ng lalaki. May hawak itong baril at tinutok nito sa mga kalalakian. Yawa, tara na, bago pa tayo maglaho. May araw ka din sa aking lalaki ka. Nakaligtas ka man ngayon, pero hindi na sa susunod. Banta ni Samuel. Dali-daling umalis ang mga ito at iniwan si Jack na bugbog sarado. Kagad namang tinulungan ng lalaki si Jack. Dinala niya ito sa kanyang tahanan. Ako nga pala si Eser. Isa kong antingero. Dayo ka lang dito, no? Kay malas mo at nakasalubong mo pa ang grupo nila Samuel. Anong pangalan mo? Tsaka, taga saan ka para maihatid kita? Tanong ni Eser. Salamat sa pagtulong sa akin, ha. Kung di ka dumating, malamang mas kinawawa pa ako ng mga yon. Nga pala, ako si Jack. Kinuha nila yung pera ko pero hindi ko binigay. Kasi, yun lang yung meron ako na may uuwi ko sa mga kapatid ko. Tugon ni Jack. Mga halangang bituka ng grupo ni Samuel. Ako lang ang may kaya sa kanila dahil alam ko ang pagkatao nilang lahat. Halos ang mga tao dito sa baryo, kinakatakutan sila hindi lamang dahil sa pagiging malakas, kundi dahil sa pagiging mabangis din ng mga ito. Muling wika ng binata. Nga pala, sir, kailangan ko na umuwi, ha. Gabi na at malamang hinihintay na ako ng mga kapatid ko. Tugon ng binata. Akmang tatayo sana ito nang bigla na lang natumba. Gagamutin ko muna ang mga sugat mo. Tsaka mukhang nalamog ang mga paa mo. Kitang-kita ang pamaga. Hayaan mo ko ang bahala sa'yo. Bukas ka nilang umuwi dahil delikado din ang daan. Lalo na't baka nag-aabang sila Samuel. Wika ni Eser. Wala nang nagawa pa si Jack dahil hindi niya kayang tumayo ng mga oras na yon. Samantala sa kabilang banda naman, nag-aalala na sila Leo dahil hindi pa din umuwi ang kuya. Kuya, sundan na kaya natin si Kuya Jack? Baka napahamak na yun eh. Hindi naman yun inaabot ng ganitong oras. Mungkahi ni Levi. Mabuti pa nga. Hindi din maganda yung kutob ko eh. Kanina pa ako kinakabahan. Tugon ni Leo.
Kaagad nagpasya ang magkapatid na sundan ng kuya. Kahit gabi na at madilim ang daan, kaagad nagpunta sa kabilang baryo ang magkapatid. May dalang sundang ang mga ito bilang sandata kung sakali man na may umatake sa kanila. Ilang sandali lang ang lumipas ay nakarating na sa kabilang baryo ang magkapatid. Dito ay nakasalubong nila ang grupo ni Samuel na mga nakainom. Kaagad nilapitan ng mga ito ang magkapatid. May pera ba kayo dyan? Ibigay niyo sa amin kung ayaw niyong gawin namin kayong pulutan. Wika ni Samuel. Nagkatinginan ang magkapatid sa sinabi ng lalaki. Pasensya na ho ah. Wala po kaming pera eh. Napadpad lang po kami sa baryo nyo dahil may hinahanap po kami. Tugon ni Leo. Ganun ba? Sino ba yung hinahanap nyo? Baka nakita namin. Kanina pa kami nandito eh. Tanong ni Samuel. Napangiti naman si Leo at Levi sa sagot ng lalaki. Baka napansin niyo po yung kuya namin. May dala po siya mga gulay tapos may katangkaran at sakto lang ang pangangatawan. Wika ni Levi. Biglang natahimik sila Samuel at naalala si Jack. Nagsalita pa ang isang kasama kasabay ng pagtawa. Yung may dalang itim na bag, tapos mga sariwang gulay. Saktong-sakto. May atraso sa amin ang kuya nyo. At dahil wala kayong pera, pupulutanin na lang namin kayo. Wika ni Samuel. Nakangisi ito at tumingin sa magkapatid. Kaagad na pinalibutan ng mga kasamahan ni Samuel sila Leo. Ilang sandali ay nagpalit ng anyo ang mga ito. Kaagad namang hinugot nila Levi ang sundang na kanilang dala at nakipaglaban sa mga aswang. Walang hiya. Mga aswang pala mga to. Umalis na tayo dito, Levi. Bilisan mo. Wika ni Leo. Habang nakikipagpalitan ang mga ito ng atake, paatras din ng paatras sila Leo. Habang si Jack naman, biglang kinabahan ng mga sandaling yon. Kaya nagpa siya itong magpatid na kay Ezer, kahit naiika-ika pa ito. Ilang sandali ang lumipas habang naglalakad. Napansin kagad ng dalawa ang mga taong nakaupo sa isang madilim na parte. Tila may pinagkakaguluhan. Ezer, sila Samuel yun, di ba? Bakit nakahubad sila? Tsaka, ano kayang pinagkakaguluhan nila? Wika ni Jack. Mukhang may biniktima sila Samuel. Mabuti na lang dala ko ang panlaban sa kanila. Dahil baka takihin din nila tayo. Tugon ni Ezer. Nagpatuloy lang sa paglalakad ang dalawa. At nang tuluyang makalapit, nanlaki ang mga mata ni Jack dahil nakita nito ang tsinelas ng kapatid. Na siya mismo ang bumili at sundang na siya ang gumawa. Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo sa mga kapatid ko? Sigaw ni Jack. Kahit sugatan nito ay kagad dinampot ni Jack ang sundang. Tinaga sa ulo ang aswang na nasa malapit. Naalarma sila Samuel at nasugatan sa likuran ng aswang. Ngunit kagad naman itong nakatakbo. Nanginginig na niyakap ni Jack ang katawan ng mga kapatid.
Sugatan ng mga ito at wakwak ang tiyan. Walang iya talaga yang sila Samuel. Dapat sa mga yan, pinapatay. Halang ang mga bituka. Wika ni Ezer. Umiiyak si Jack habang yakap-yakap ang bangkay ng mga kapatid. Hindi makapaniwala ang binata na ang lahat ng pangarap nilang magkakapatid ay naglaho na lamang na parang bula. Papatayin ko yung Samuel na yun. Pagbabayarin ko sila at sisingilin sa ginawa nila sa kapatid ko. Wika ni Jack. Tinulungan ni Ezer si Jack na dalhin sa morgue ang bangkay ng mga kapatid. Masakit para sa binata na makitang wala ng buhay ang mga ito. Walang araw na hindi pinagsisisihan ni Jack ang pagpunta sa baryong yon. Kaya magmula ng araw na ito, hindi na iniwan ni Ezer si Jack hanggang sa mailibing ang mga kapatid. Kung gusto mong magigante kila Samuel, nandito ako para tulungan ka. May kaalaman ako sa pakikipaglaban sa mga uri ni Samuel. Wika ni Ezer. Sige, tulungan mo ako Ezer na makapaghiganti sa mga aswang na yon. Nang hindi na maulit ang ginawa nila sa mga kapatid ko. Uubusin ko sila. At wala akong ititira kahit isa. Tugon ni Jack. Sige, tutulungan kita pero hindi basta-basta ang pagdadaanan mo. Mahabang proseso ang gagawin natin. Pero sinisigurado ko sa'yo, mauubos mo ang mga aswang na yon. Muling wika ni Ezer. Kahit ano, kaya kong gawin, mabigyan ko lang ng hustisya ang mga kapatid ko. Tugon ng binata. Matapos ang araw na yon, nagsimula na sa pagsasanay si Jack. Desidido itong matuto dahil nais niya na maging dalubhasa sa pakikipaglaban. Matagal na panahon din ang ginugol ng binata hanggang sa natuto. Nagpatuloy lang ito sa paghahanda. Hindi na siya makapaghintay na makita muli ang mga aswang na pumatay sa mga kapatid. Nagpunta sa kabilang baryo si Jack at Ezer upang hanapin si Samuel, ngunit matagal na itong wala sa baryo. Mukhang nagtatago si Samuel. Nakatunog ata na pinaghahandaan mo siya. Wika ni Ezer. Pero kahit saan siya magtago, mahanap at mahanap natin siya. Tama ba? Tugon ni Jack. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman magtatagal. Lalabas din yun sa lunggang pinagtataguan niya. Wika ni Ezer. Nagsindi ng kandila ang lalaki. Nagsimula na itong mag-usal ng orasyon at ilang sandali lang. Dumilat ito kasabay ng pagpatay ng mga kandila. Anong ginagawa mo? Huwag mo sabihin gumagawa ka ng orasyon para malaman kung nasaan siya. Tanong ni Jack. Yun lang ang paraan para malaman natin kung nasaan siya. Alam ko na kung saan nagtatago si Samuel. Tugon ni Ezer. Kaagad na kumilos ang dalawa. Nagpunta ang mga ito sa kinaroroonan ni Samuel. Hindi na makapaghintay si Jack na muling makaharap ang aswang na pumatay sa mga kapatid. Mahabang paglalakbay ang ginawa ng magkaibigan. At nang makarating sa mismong lugar, nanlaki ang mga mata ni Jack dahil napakaraming aswang doon. Mukhang mapapalaban tayo dito ng mahalupitan .
Napakarami nila. Kaya sigurado ko, mahihirapan tayo lalo't dalawa lang tayo. Wika ni Jack. Hindi naman tayo mahihirapan dyan. Lalo na't malakas na medalyon ang tangan ko. Poprotektahan tayo nito at isa pa. Sapat na ang lahat ng tinuro ko sa iyo para malabanan ang mga aswang na yan. Tugon ni Ezer. Nag-usal ng dasalang dalawa. Kagad sumugod ang mga ito sa kuta ng mga aswang nang hindi man lamang namamalayan ng mga ito. Nang isa-isang magbagsakan ang mga kasamahan, kaagad na alarma si Samuel. Mukhang napasok tayo. Magmasid kayo. Sigurado ako na sa paligid lang ang mga kalaban. Utos ni Samuel. Kaagad namang kumilos ang mga natitirang aswang. Ngunit hindi nila makita sila Jack dahil sa gamit ng mga itong sabulag. Palihim na kumilos ang dalawa at inunti-unti ang mga kalaban. Hanggang sa iilan na lamang ang natira. Hindi makapaniwala si Jack sa lakas ng orasyong ginawa nila ni Ezer. Tunay ngang napakalakas na medalyon na tangan ng binata. Sunod-sunod na nagbagsakan ang mga natitirang aswang. Makikita sa mukha ni Samuel ang pagkabahala ng mga sandaling yun. Nang tuluyang maubos ang mga alagad nito, nagpakita na ang dalawa kay Samuel. Tama nga ang hinala ko. Pakilamero ka talagang, Ezer ka. Akala niyo matatakot ako sa inyo? Hindi yun mangyayari. Wika ni Samuel. Talagang matakot ka. Dahil kasabay ng pagkawala ng lugar na ito, maglalaho ka din dito sa mundo, kagaya ng ginawa mo sa mga kapatid ko. Tugon ni Jack. Alam mo, hambog ka talaga no? Pero wala ka namang binatbat sa akin. Papatayin kita at isusunod kita sa mga kapatid mo para magsama-sama na kayo sa kabilang buhay. Muling wika ng aswang. Mas lalong nanggalaiti sa galit si Jack dahil hindi nito nakikitaan ng kahit na konting pagsisisi ang lalaki. Demonyo ka talaga. Ano bang ginawa ko sa'yo para gawin mo ang karumal-dumal na pagpatay sa mga kapatid ko? Wika ni Jack. Mukhang nakalimot ka yata, Jack. Naaalala mo ba yung binatang binugbog ng mga kapatid mo? Ako lang naman ang kapatid niya. Tugon ni Samuel. Nanlaki ang mga mata ni Jack sa sinabi nito. Hindi naman sinasadya ng mga kapatid ko yun eh. At isa pa nagawa namin yun dahil kinuha niya yung pera namin. Wika ng binata. Wala na akong pakialam. Patas na tayo. Nawalan ako ng kapatid at ganun ka din. Kaya naman wala kang dapat ikagalit. Tugon ni Samuel. Wala akong kinuha sa'yo. Namatay ang kapatid mo nang dahil sa aksidente at hindi sa bugbog namin. Wika ni Jack. Tumawa naman na malakas si Samuel. Kitang-kita ko yung nangyari, Jack. Nawalan ng malay yung kapatid ko. Kaya siya nasagasaan ng truck. Tugon ni Samuel. Parehong hindi nagpaawat ang dalawa. Sinisisi ni Samuel si Jack sa pagkamatay ng kapatid.
Tapos na ang lahat. Mali ang ginawa mo, Samuel. Kaya naman pagbabayaran mo ang lahat ng yon. Wika ni Ezer. Kaagad namang sumugod ang aswang. Sinuntok nito si Jack ngunit mabilis itong nasipa ni Ezer. Napasukan ng dugo si Samuel dahil sa lakas ng sipa ni Ezer. Kumilos na din si Jack. Inundayan nito ng malakas na suntok si Samuel na tumama diretso sa muka. Napadura ng dugo ang aswang at dahil sa galit, dali-dali itong nagpalit ng anyo. Dinagana ni Samuel si Jack at pinagkakalmot sa muka. Ngunit hindi iniinda ng binata ang sakit. Sinubukan ni Jack na itulak ang aswang. Ngunit hindi niya magawa dahil malakas ito. Kaya naman hinampas ng buntot pagay ni Ezer ang aswang. Napadaing si Samuel sa sakit at nangisay sa lupa dahil sa hapdi ng latigo sa likod. Muli itong bumalik sa anyong tao. Nanghina ng tuluyan si Samuel dahil sa lalim ng sugat na natamo mula sa buntot pagi. Nilapitan ito ni Jack. Unti-unting dinukot ng binata ang puso ng aswang. Tila wala na ito sa sarili ng mga sandaling yon. Kahit pilit itong pinipigilan ni Ezer, hindi pa rin nagpapaawat si Jack. Ito ang dapat sa'yo. Patayin ng paulit-ulit dahil salot ka. Nang dahil sa'yo, hindi ko na makakasama pa kahit kailan ng mga kapatid ko. Wika ni Jack. Wala nang buhay si Samuel. Ngunit paulit-ulit pa rin niya itong pinagsasaksak gamit ang punyal. Tama na, Jack. Hindi na yan lalaban. Wala na yung buhay. Maawa ka sa sarili mo. Nagtagumpay ka na eh. Kaya huwag ka nang mag-alala. Wika ni Ezer. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya sa kapatid ko. Hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Kahit sa huling hininga ko. Tugon ni Jack. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumabas ang itim na butil mula sa labi ni Samuel. Kaagad naman itong tinapakan ng binata. Maya-maya pa ay tila naging abo ang katawan ni Samuel. Napaluhod na lamang sa lupa si Jack at napatingin sa langit. Nabigyan mo na ng hustisya mga kapatid mo. Sana, gamitin mo sa tama ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Wika ni Ezer. Matapos ang pangyayaring yon, umuwi na si Jack sa tahanan. Nagpa siya itong ibenta ang kanilang lupa at umalis sa probinsya. Lumipat ito ng ibang lugar upang magsimula muli. Ginamit ang lahat ng natutunan kay Ezer upang tumulong sa kapwa. Magpasa hanggang ngayon. Nakalipat man ng lugar si Jack, pero hindi pa rin niya malimutan nang minsang mapaslang ang mga kapatid sa kamay ng aswang. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Karding. Taong 1969. Probinsya ng Zambales. Namasukan bilang hardinero sa mayamang pamilya si Karding. Ilang taon siya ditong nagsaka. Kaya naman gamay na niya ang mga gawain. Kasamahan niya sa trabaho ang magkarelasyong Mario at kasambahay na si Nilda. Bagamat pinayuhan na ng amo ang dalawa,
Nagpatuloy pa rin ang relasyon ng mga ito kahit na meron na silang sariling pamilya. Hanggang sa kalaunan, nagbunga ang maling pag-ibig ng dalawa. Kitang-kita ni Carding kung paano itinakwil ni Mario si Nilda nang malamang nagbunga ang kanilang pagsasama. Naiwang luwaan si Nilda dahil akala niya magsasama sila ng matagal. Ngunit ginamit lang pala ito at kalaunan umalis na sa trabaho upang bumalik sa tunay na pamilya. Bagamat kasambahay lamang si Nilda, mababait naman ang mga amo kaya tinulungan nila ang kasambahay. Para mabawasan ang trabaho ni Nilda ay kumuha pa sila ng isang katulong. Sa totoo lang, natatakot si Carding sa bagong katulong na namamasukan. Isa itong matandang babae na kinuha bilang labandera. Masama mang manghusga ng hindi pa kilalang tao. Hindi mapigilan ni Carding na kilabutan tuwing makikita ito. Minsan kahit hindi niya nga ito nakikita, nararamdaman niya ang kakaibang presensya ng matanda at tila may masamang nangyayari. 5 buwan ang lumipas at wala naman naging kakaiba sa pinapasukan. Dito na unti-unting inalis ni Carding ang pagdududa at takot sa matanda. Kalaunan, nakausap niya ito at tuluyan naging kaibigan. Bagamat hardinero lamang si Carding, tumutulong pa rin naman siya sa ibang gawain. Tinutulungan niya ang matanda upang mapadali ang trabaho. O Carding, huwag kang masyado maging malapit kay Inday. Kapag nanganak na si Nilda at nakapagpahinga na, aalis na rin siya. Baka naman mangulila ka. Wika ng amo na nagpatawa kay Carding. Hindi naman po sa ganun. Nakonsensya lang din po ako. Noong una kasi, iniisip kong masamang tao si Ate Inday. Habang tumatagal naman nakikilala ko siya. Mabait naman po yung matanda. Nakakaawa nga po na kailangan niyang mamasukan para sa mga apo niya dahil iniwan na siya ng mga anak. Tugon ni Carding. Talaga ba? Akala ko ako lang ang nakaramdam nun. Ako rin nung unang mga araw niya ning Inday. Hindi maalis sa pakiramdam ko na merong masamang mangyayari. Parang kakaiba ang aura Naaawa lang din ako sa matanda dahil kunento niya rin sa akin ang sitwasyon niya. O siya, mauuna na ako Carding. Ingat kayong lahat habang wala kami. Muling wika ng amo at dali-dali na itong umalis. Bahagyang nagulat si Carding nang malaman na hindi lang pala siya ang nakaramdam ng kakaiba sa matanda. Ngunit dahil wala namang nangyaring masama, humingi na lamang sila ng paumanhin dahil sa panghusga kay Ate Inday. Hanggang sa ilang buwan pa ang lumipas at malapit na manganak si Nilda, iniinda nito ang matinding sakit ng katawan. Mukhang maselan ang panganganak na kaagad namang pinasuri sa doktor. Napag-alaman nila na dahil ito sa matinding pagkabalisa, kaya malaki ang posibilidad na mawala ang bata o si Inday mismo ang mawawala. Dagdag pa ng doktor, bagamat hindi legal ang aborsyon sa bansa, ito na lamang ang tanging paraan upang maligtas ang buhay ng katulong. Umalis na ang doktor upang bigyan sila ng pagkakataong makapag-isip. Ayaw naman sana nilang mawala si Nilda dahil itinuring na nila itong kamag-anak at napamahal na sila. Ngunit naaawa naman sila sa batang mamamatay ng walang kalaban-laban. Iniisip ni Carding, ang pagdurusa ni Nilda ay maaaring karma sa masamang relasyon nila ni Mario. Ngunit bakit naman hindi patas ang mundo? Habang naghihirap si Nilda,
Si Mario naman ay nagpapakasasa sa piling ng iba. Mukhang hindi naman talaga bumalik sa pamilya si Mario. Dahil noong isang araw lang ay nakita ito ni Carding. Kausap ang dalagang nagtitinda ng isda sa palengke. Bagamat naaawa si Carding sa sitwasyon, hindi niya maalis sa isip na ito na siguro ang kabayaran sa kasalanan nitong nagawa. Matapos ang ilang oras, napagpasyahan ni Nilda na isalba ang bata. Nangako naman ang mga amo na kung sakali mang mawala siya, kukup-kupin nila ito lalo na't wala rin naman silang anak. Buo na ang desisyon ng bawat isa. Bagamat nakakalungkot man na mawawala si Nilda, para sa kanila ay ito rin ang nararapat gawin. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw. Malapit na manganak si Nilda. Hindi inaasahan ni Carding na magiging saksi siya sa hindi malilimutang engkwentro sa nilalang. Naakala nyo noon ay gawa-gawa lamang. Nagpapahinga si Nilda sa silid. Nakisuyo itong abutan siya ng maiinom na tubig dahil hindi na niya kaya pang tumayo. Sinunod naman ito ni Carding ngunit hindi pa siya nakakapunta ng kusina nang marinig niya ang sigaw ni Nilda. Dali-dali itong umakyat upang alamin ang nangyari. Laking gulat nang makita ang napakahabang dila mula sa kisame. Kagad niyang binalot ng kumot si Nilda at hinawakan ang dila ng nilalang. Ngunit malakas ito kahit dila lamang. Tila latigo ang kilos at nakakasuka ang amoy. Hindi napigilan ni Carding na masuka. Ngunit pilit niyang tinibayan ang loob upang kalabanin ang nilalang. Kagad siyang humingi ng saklolo sa amo. Ngunit wala namang sumagot at naalalang umalis pala ang mga ito. Sinubukan pa ni Carding na hilahin ang dila ngunit napakadulas. Hinampas niya ito ng kahoy ngunit napakabilis nitong nakakailag. Naisip din ni Carding na umakyat sa kisame. Ngunit ang inaalala niya, maaaring wala na ang bata pagdating niya doon. Dahil wala nang ibang maisip, niyakap na lamang niya si Nilda upang hindi makuha ang sanggol. Ilang beses na latigo si Carding ng dila, ngunit kalaunan ay tumigil na ito. Binitawan na ni Carding si Nilda. Pagtingin niya sa sahig, nagkalat ang dugo. Nakalabas ang pusod ngunit wala na ang bata. Hinanap niya ang mahabang dila ngunit wala na ito. Napaluhod na lamang si Nilda at naghinagpis. Sinubukan pa ni Carding na lumabas ng bintana upang akyatin ang bahay ngunit pinigilan siya ni Nilda. Sinabing wala na itong magagawa pa. Huli na ang lahat. Dahil tuluyan ang nakuha ng nilalang ang sanggol. Nanghingi na lamang ng tawad si Carding dahil hindi niya naprotektahan si Nilda. Bagamat paulit-ulit sinasabi ng babae na hindi niya ito kasalanan, hindi niya maiwasang makaramdam ng konsensya na dahil sa kapalpakan, wala na ang dapat na magiging anak ni Nilda. Nadatna ng amo ang nagkalat na dugo at naghihinagpis na katulong. Ginawa ng mga amo ang makakaya upang pagaanin ang loob ng babae. Ngunit hindi yun naging sapat. Ilang araw tulala si Nilda at hindi kumakain. Hindi na rin ito natutulog at isang araw, nakita na lamang ni Carding na nakabitin si Nilda sa kisame. Sinubukan pa nilang isalba ang katulong, ngunit huli na ang lahat. Matapos namang maipalibing ng mga amo si Nilda, pinabasbasa nila sa pari ang bahay at pinagdasal ang kaluluwa ng mag-ina.
Bukod sa napamahal naman ang mga ito sa kanila, ayaw din nilang magkaroon ng negatibong enerhiya sa tahanan. Ilang buwan pa ang lumipas. Unti-unti nang nakausad ang lahat. Inisip na lamang nila Karding na masaya na siguro si Nilda kasama ang anak sa kabilang buhay. Nabalitaan ni Mario ang nangyari. Doon nakita ni Karding na meron pala talagang taong mas masahol pa sa hayop. Kitang-kita niya na imbes na malungkot sa balita si Mario, nagawa pa nitong tumawa at nagpasalamat na hindi niya kailangang magsustento sa bata. Sinapak ni Karding si Mario nang marinig yon. Bagamat ilang taon na ang nakakalipas, ito pa rin ang kwento ni Mang Karding sa mga kakilala, lalo na sa mga anak at apo at iba pang kababaihan. Palagi dapat tayong mag-iingat sa makakarelasyon. Bukod sa doble ang balik ng karma, meron talagang mga lalaking mas masahol pa sa aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lang sa kwentong ito, naniniwala talaga ako sa karma. Kaya kung maaari, huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa. Kahit ano pang kasalanan ng mga ito sa atin, hayaan na lang natin na ang sumingil sa kanila ay ang karma. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.